Samantala, nakapagtala po ng mahigit 130 aftershock ang PHIVOLCS matapos ang magnitude 7.7 na lindol kagabi. Huling naitala ang aftershock alas 5 kaninang umaga. Para sa iba pang detalye ng naging epekto ng magnitude 7.7 na pagyanig kagabi, makakausap po natin si NDRRMC Executive Director Benito Ramos. Magandang umaga po, Director Ramos. Si Maris Umayo ito. Magandang umaga din po at good morning sa ating mga kababayan. Una po sa lahat, may naitala pa po ba kayong ibang casualty bukod sa nauna ng binanggit? Ilan na po sa lahat ngayon? Awa ng Diyos, walang naidagdag doon sa casualty natin kagabi. So ilan po lahat? Isang matanda. Isang matanda. Pero maganda at may nasaktan na isang bata yung apo niya. Walang naidagdag doon. Itong latest na sa infrastructure, mayroon na isang tulay doon sa Mercedes Eastern Samar. Ang partially damaged, hindi madaanan ngayon ng mabibigat na sasakyan, light vehicle lang. Dahil yung dalawang approaches ay bumagsak. So, palang ito, light vehicle lang muna ang pinapayagan. Yung isa naman na sa Oras naman ito, yung munisipyo ng Oras, Eastern Samar, may mga cracks, malilit lang naman ito, doon sa yung gymnasium nila. So far, minimal ang damages dito sa Eastern Samar. Opo, but of course, marami pong mga salamin, mga nabasag, may mga ibang mga infrastruktura po, nagkaroon ng mga cracks. Ano po ba yung tama po kayo. Itong mga monitoring residential na building, very minimal lang naman, hindi gaya na nangyari dyan sa Negros Oriental. Saan po yung lugar na may pinaka matinding pinsala? Wala naman na matinding pinsala, kundi yung kuwan lang dyan, yung tulay at saka yung gymnasium. Opo, may mga naitala pa po bang mga ibang mga landslide? Kasunod po ng mga lindol? Landslide dyan. Maliban lang doon sa Cagayan de Oro dahil una-una, palagi ang ulan doon. Sinabayan naman itong lindol. Aha. Okay, update naman po tayo sa lagay ng kuryente sa Eastern Samar. May mga areas pa doon na hindi naibalik yung kuryente, pero karamihan na ay naibalik. Butuan City, naibalik na. Surigao City, naibalik na. So, konti na lang ito. Ini-inspect pa kasi ito ng mga electric company kung alin ang baka may natumba na poste kaya siguro mamayang hapon kompleto na ito. Okay, yung pinsala naman po sa mga tulay ng Buyayawan at Barangay Kasuroy sa Eastern Samar, kumusta na po ito? Kulang naman ito, yung minimal lang naman ito, maliliit na bridges, hindi gaya dito sa Mercedes. Yung mga inilikas po nating mga residente kagabi dahil pagkatapos pong itaas nga yung tsunami warning, alert level 3 at ibinaba na rin ito, sa ngayon po ba ligtas ng umuwi yung ating mga kababayan? Magmatsyag lang muna, magiging alerto dahil meron pang mga aftershock. So umabot ito 139. Pero kung ito, maliliit lang naman mahihina. Hindi tayo sigurado kung meron malakas na aftershock, kaya kailangan magmatsyag, magiging alerto. Bagamat ito ay tinanggal na yung alert level number 3 ng 12:15 kagabi. Yung ating mga kababayan ay nagkasibalik na sa kanilang mga tahanan. May advice lang natin ay gamitin yung yung natutuhan natin doon sa earthquake drill. Ginagawa naman natin ito every quarter. So kagaya ng Surigao City ay nauna ito na nagkalindol bago ito. Kung matandaan ninyo, nasira yung ibang parte ng gusali ng lalo yung Gaisano building doon sa Surigao City. Kaya itong mga kababayan natin ay natuto na sila. Hindi pa nag-anunsyo yung local na pamahalaan, lalo na yung nasa Dalampasigan ay nag-evacuate na sila, yung voluntary evacuation. So magandang reaksyon ng pati yung ating local pamahalaan at yung armed forces at yung police. So, Direktor, sa madaling salita, yung mga nasa may malapit sa baybaying dagat o yung mga coastal areas, mas maigi na wag na munang bumalik sa kanilang mga tahanan, manatili na muna sa mga evacuation center. Pwede na silang bumalik. At, pwede na. Kung doon sa briefing kanina ni Director Solidom, kung may aftershock ay hindi sinlakas nung kagabi na una. Alright. Huling paalala na lang po sa ating mga kababayan. Opo, sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, lalo na dyan sa Eastern Seaboard,
dahil dyan ang pinanggalingan ng epicenter, yung southeast of Giwan, Eastern Samar, apektado yung dalawang Surigao, Surigao Sur, Surigao del Norte, at saka itong Samar at saka Leyte. Sa ating mga kababayan ay kailangan mag-ingat, magmatsyag at magiging alerto sa magiging aftershock po nito at huwag lang tayo kampante. Huwag po tayong kampante at huwag din magpanik kung sakasakaling magkaroon ng mga aftershocks pa po, ano? Opo, at panghuli na lang, huwag kayong maniwala sa mga anunsyo na unauthorized. Ang authorized lang po ay yung FIVOX at saka yung Office of Civil Defense Region 8. Manggaling yung information kay Director Ray Goson at doon sa Caraga naman ay si Director Blanche Gobenchong at saka yung FIVOX. Other information na panggulo, pangpanakot ay sa ating mga kababayan, huwag tayo maniwala. So, dalawa lang ito. Yung Office of Civil Defense, ang pinanggalingan ng information at saka yung FIVOX. FIVOX at Office of Civil Defense. Maraming salamat po, Opo. Maraming salamat, NDRRMC good morning. Executive Director Benito Ramos sa inyong panahon. Magandang umaga po sa inyo. At para sa iba pang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv. Bumisita rin po sa gmanetwork.com, ang pinakakomprehensibong media portal sa Pilipinas. At i-follow rin po kami sa Twitter at Facebook. Tutok lang dito sa GMA News TV para oras-oras, alam mo. Ako po si Mariz Umali. Magandang umaga po.